lahat. Ito po ang tipon-tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamahalaan at ng mamamayan. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita S. Licas, ito po ang inyong lingkod Oliver Tamayo Bacay para sa isang oras na talakayan dito lamang sa ating palatuntunan. At syempre sa ngalan ng ating mga media practitioners at ang ating mga bisita ngayon, tayo ay nasa Santa Maria Isabela. On-site po ang ating tipon-tipan para sa isang mahalagang talakayan ungkol po sa pamilya at syempre sa programa ng pamahalaan para po sa ating mga mamamayan. At upang kilalanin ang ating mga bisita ngayong umaga, ang ating mga opisyal na miyembro ng komite na tumatangan para sa pamilya sa ating pong rehiyon ay narito si Miss Angeli Lubo, ang Regional Information Officer ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 2 para sa pagpapakilala sa kanila. Jill. Yes, maraming salamat no kasamang Oliver. Bago po natin umpisahan ang ating tipon-tipan Goes to Santa Maria Isabela, ay ipapakilala po natin ang ating mga panelists ngayong umaga. Ang kumakatawan po sa DSWD dahil wala po ang ating butihing Regional Director, nandito po ang ating Division Chief na si Sir Marciano Dameg. At ang kumakatawan po sa ating Mayor na si Mayor Gilbert Masigan, nandito po ang kanyang Executive Secretary, si Sir Bosch Ansa. At representative naman po sa PAPCOM, nandito po si kasamang Rosana Kalimuhuhayan. At syempre po, nandito rin po ang ating butihing MSWDO ng Santa Maria Isabela, si Ma'am Consorcia Viernes. At syempre, nandito rin po ang ating bidang presidente ng NASA 1, si Ma'am Cecilia Guzman. At syempre, nandito din po ang NASA Secretary, si Mr. Diosdado Atal. At sila po ang panelist ngayong umaga sa Tipon-Tipan. Jill, yan po ang ating mga bisita ngayong umaga. And of course, sa ating mga media practitioners, ipapakilala naman sa atin, kasamang bench. Sa umani ka mga amin, igataw ta barangay Baso Sinto Sangaw miyembro ng media, Cagayan Media nga nakabase taw tatugay garaw. Papulwatam si naging nanong na Teresa Campos, Nanagan. Teresa Campos, Radyo ng Bayan. Tapi ko nagapasidig na pagulayan na RPN-DCTG. Of course, is Sunshine Radio, taga Santa Maria kan? Santo Tomas, si Pabs Mamawag. At syempre, nagpataw ka, baga si Bureau Chief ka ng Philippines News Agency na Tugegaraw, si Mr. Sim Dilan. Nagpataw i-cameraman kita ira si Kenneth Tudao na Clearview Cable, si Alvin de los Santos na PIA, si Modesto Ferrer na PIA, at saka si Jajan Malonga na PIA. Diyos to man ka mo. Sa akin ka pa si Benji de Iro na PIA. Ang pamilya po ang pinakamahalagang parte po o unit ng ating pong pamahalaan. Sila po ang dapat nating pagtuunan ng pansin dahil ang pamilya, alam po natin na kapag nandiyan ang pagmamahalan ay makakamit din natin ang tagumpay at ang katahimikan sa ating pong bayan. Kaya naman ang Department of Social Welfare Development ay gumagawa ng kaparaanan upang mabantayan ang pangangailangan ng bawat pamilya sa ating pong institusyon. Ngayong umaga pag-uusapan natin ang intervention ng ating pong pamahalaan at syempre kung ano na ang nagawa ng ating pong mga opisyal para po sa ating mga mamamayan, partikular na yung talagang mga nangangailangan. Kaya ngayong umaga, alamin natin mula kay Sir Mar Dameg ng DSWD Region 2, bakit nga ba merong Family Week celebration? Ano ang kahalagahan nito sa ating pong mga mamamayan? Sir Mar. Good morning to each and everyone. It's my pleasure na nandito sa ating Mososin site na call center. Kasamang Oliver, every year kasi meron tayong celebration ng Family Week sa bisa ng Proclamation number
60, nilagdan noong September 18, 1962. So taon-taon natin ang ginagawa nito. And for this year, ang tema natin for this year is nagkakaisang henerasyon, matatag na pamilya, matatag na lipunan. And for this year, ang ginagawa ng DSWD para makapag-umpisa tayo ay una, nagkaroon tayo ng hanging of streamers doon sa Tugigaraw, at saka nagkaroon din ng kick-off program doon sa People's Gym. At mga mga participants ay mga 4-piece. Ito ay nagkaroon ng tagisan ng talento. At pangatlo po, ito ngayon ay tipon-tipan sa PIA. Hindi natin ginawa dito doon sa office ng PIA, kundi ito on jobs. Kasi kakaiba na ito. Kumbaga, ibang klase nga tipon-tipan, kundi dito na sa talagang barangay o baryo. Yes, maliban po doon sa atin pong ginawa for this year, ay meron ho bang, kasi parang ang focus ngayon ng DSWD, alam po natin, yung mga mahihirap talagang mamamayan, na vulnerable sa lahat ng klase. Kaya nga dito natin ginawa ang ating tipon-tipan sa isang area kung saan ay benepisaryo ng mga programa ng DSWD, partikular ang ating mga Pantawid Pamilyang Pilipino program. So, sa tingin ho ba ninyo ay maibibigay natin o kaya ay sasabi natin sa ating mga beneficiaries itong lahat ng mga programa ng DSWD sa mamagitan ng ganitong mga programa? Mas maganda kasi na tayo ay nagprograma nito and may hatid natin directly sa mga Pantawid or Pamilyang Pilipino yung programa ng DSWD para ang pamilya ay to be united or to be closer to each other. Yeah. Okay. Bago natin ipagpatuloy ang ating palatuntunan, ay nais muna nating i-welcome si Ginoong Elmer Dakil ng NASA 2 o yung Neighborhood Association for Shelter Assistance 2, kasi meron po silang tatlong core shelter projects dito, core shelter 1, 2, and 3. So para sa ating mga bisita, ay andyan ang ating lokal na pamalaan, andyan din ang Municipal Social Welfare Development Office, andyan ang PAPCOM at ang ating mga benepisaryo ng programa. So sa mga media friends, sino ang unang magtatanong? Si kasamang Tere, and susunod si kasamang Paps Mamawan. Morning, na yung pagkabigat, pasensya na, hindi ka mo ibanag. Sa ating mga presidente ng NASA, ay mga opisyalis mo ng NASA, first time mo namin makarating dito po sa inyong site, at talaga namang siguro sa lahat ng mga core shelter sites na napuntahan namin, ito yung ating pinakamaganda. Kasi sementado lahat ng daan, kalsada. Pero matanong po namin kayo, kumusta po ang bago nyong buhay dito po sa proyekto ito na ating pamahalaan? Para po sa amin sa Core Shelter 1, bali lahat po ng mga dating nakatira, kasi kami dati sa binabahang lugar. So nagkaroon ng project ang DSWD na tinatawag na Core Shelter. So lahat po ng mga indigent na hindi po kaya magkaroon ng sariling bahay nila, nagpapasalamat po kami at isa po kaming nabiyayaan doon sa binigay nila. Laking tuwa po namin dahil hindi na po kami binabaha at nakakatulong na po kami na mahimbing. Hindi po tulad dati na kapag bumabaha na po, palagay na lang po ang loob namin na baka po pumapasok yung tubig baha. Kaya maraming salamat po sa mga bumubuo ng programang ito. Thank you po, ma'am. Umaga, Diyos, taumani ko maraming tauta Santa Maria Isabela. Napansin ko napakaraming bata. Bakit bago kayo lumipat, gano'n na bang dami ng bata dito, ma'am? Mas lalo po. So, kailangan dito yung popcorn. Competition commission. Kaysa namin, nagaganapin itong okasyon nito. Sir, para naman maiiba yung sitwasyon or yung location pagkanohan natin, para yung pamilya naman na dito ay maramdaman nila yung ganitong programa, para ang mga pamilya talagang makakalapit sa bawat isa.
Yes, sir. Follow up lang po. Initially, ilan pong families ang nandito ho ngayon sa tatlong sites ng Core Shelter Project natin? Si Sorcia Viernes ang sasagot dyan. Ang beneficiaries natin ng Core Shelter Project ng Department of Social Welfare and Development, sa Phase 1, may tinatawag kasi kaming Phase 1. Yan yung unang nabigyan ng programa, 55 families. Yung Phase 2 o Neighborhood Association for Shelter Assistance, 100 ditong site na ito, and then another 100 for Phase 3. Actually, mayroon pa rin kaming ongoing na 300 units. That yun yung Phase 4. So a total of Core Shelter Project 555. Hindi pa kasali yung naibigay noong 1994 and 1996, a total of 80 core shelter units. So 555 plus 80, ilan na? 635. Ano ang papel ng LGU? Itong project na Core Shelter Assistance ng DSWD, napakalaki ang role ng LGU dito. Number 1, sila yung nagbibigay at nagpo-provide ng lote. Yung site development project niya, nakita nyo naman, convergence talaga na activity ito. And then, sila rin yung nagbibigay ng skilled workers o foreman. And then meron din yung sa engineering division, sila yung nagsusupervise. And then doon sa carpentry tools, binibigay din yan ng local government unit. Yung food for work, aside from the binibigay ng DSWD, nagbibigay din ng local government unit ng food for work. Yung labor ng mga skilled workers, kasi alam naman natin, ang mga beneficiaries natin ng Core Shelter Assistance Project, medyo kulang sila ng kakayahan ng magawa ng bahay. So kailangan natin na mag-provide ang LGU ng skilled workers. Actually, the local government unit of Santa Maria provided 30 to 40 skilled workers to assist the Core Shelter beneficiaries in constructing the unit o houses. Yes. Po sa ating lahat. Meron lang akong joke kay Ma'am Cecil kasi sabi niya masarap na raw ang tulog nila. Hindi po ba nakakaapekto yung pagpasok ninyo Camposanto? Ano ba yun? Yung sa may sementeryo nga ko sana. Hindi po ba nakakaapekto sa inyo yun, Ma'am? Okay. Sige po. Bago ko ma'am sasagutin, gusto ko muna pong pasalamat sa Panginoon sapagkat napakaganda pong liwanag sa sikat ng araw. Kasi kahapon po ako'y kinabahan sapagkat Lord, bukas po may activity kami, kailangan po gagawa po ko, sagutin niyo po ang aking panalangin ngayon na huwag uulan bukas. So nangyari po, papasalamat po ko sa Panginoon. Doon po sa tanong niyo ma'am, hindi po sagabal ba yung ano ma'am? Nakakapekto. Hindi naman po ma'am kasi para sa amin, hindi namin iniisip ang gano'n kasi masaya kami sapagkat pinayayaan kami ng Diyos ng disenteng tirahan. Yun lamang po ma'am. Ang tanong ko kasi is bilang mga officers ng kali at may mga problema na ng anyong mga kasamahan, paano po ninyo ito binibigyan ng kasagutan? Sa amin po, bali magko-call po muna kami ng tinatawag na meeting para kung ano po yung problema doon, kung ano man ang dapat pag-usapan. So, para masettle po namin ang problema na yun. Napapag-usapan po namin. Po ay under sa barangay government. Under pa rin kayo sa barangay. So lahat ng problema na idudulog pa rin sa barangay. Okay. Welcome din natin ang representative from the ILG.
And sino pa ba yung ating mga RS, yung mga committee members na narito ngayon? Ayan. Siguro pwede rin kayo magtanong mamaya sa DILG kung meron kayong tanong. For the part of local government unit, kay Mayor, maliban doon sa mga nabanggit ni Ma'am na naitulong nila for core shelter, meron pa ba ibang mga initiatives ngayon ang ating pamalaan para sa ating mga, not only for peace siguro, for other family dito sa ating pong mga taga Santa Maria? Po sa inyo lahat. So, on the part of LGU po, especially sa Office of the Mayor, what we're doing is we're actually conducting regular meetings, not only with the different department heads, but also directly with the core shelter beneficiaries. So, we are working hand in hand directly sa mga president para masabi nila sa amin yung pangangailangan nila. And then, that's the time that we can tap the specific department kung ano yung kailangan na maitulong. Last time we had our town hall meeting, parang ganun. Narinig namin na kailangan nila ng security kasi medyo worried sila sa security na daw wala namang reported issues. Baka lang kasi may parang kailangan nila isettle yung ibang issues nila. So we spoke with COP para magkaroon ng regular na ronda ang pulis dito sa core shelter sa phase 1, 2, and 3. So magiging regular na siya, or we're even thinking of putting up a station dito kahit na parang ano lang, parang guardhouse para ma-check regularly. And then we are also working with MHO kung baka kasi kailangan din nila ng regular na check-up. Wala pa kasing na-put up na clinic dito. So, magiging regular na din yung visitation dito ng mga nurses and midwives natin just for mga first aid or mga madaling matap na mga sakit. And then, so far, yun yung mga issues na na-identify namin. Marami silang nasabi, like they would like to have their own daycare center, and we're still looking into the feasibility of it. And dog well, yung mga ganung pangangailangan nila. Well, in the event that we have the budget, definitely we'll work it out. Binibisahin dito ng pabahay ay mga kasabi din ng 4-piece. Natin ay hindi lahat kasali ng 4-piece kasi itong core shelter program natin nag-start noong 2008 yung phase 1. So 50% siguro 4-piece beneficiaries natin kasi ang mga core shelter beneficiaries natin ay yung mga flood victims. Sila yung mga pamilya na 24 years na ako dito kasi sila yung pamilya na laging nababaha at laging siniservan ko sa evacuation center. That's why naisip namin na nag-request with the local government unit officials, nag-request kami ng core shelter project dito para matugunan yung problema ng mga poor families natin na flood victims. So, and then yung 4-piece Pantawid Pamilya Program, nag-start lang ng 2010. So, 2010, ma'am. Kasi 2009 yung NHTSPR, yung survey. So, 2010, nag-start yung 4-piece. So, definitely, hindi lahat ng mga core shelter beneficiaries ay 4-piece members. But, they are the flood victims na indigent at wala silang lupa, galing sila sa extended family, at nakikita nyo naman sir, siguro yung mga most of them are may mga anak na maliliit. Nakikita naman natin na yung daming mga bata at lalong nadagdagan pa yung mga maliliit na bata. Ma'am, pati ba government units o DSWD? Household naman yan, mga families. Yung LGU, naki-coordinate sila sa ISELCO para doon lang sa poste. Pero yung kuryente, parte na ng... Oo. Pati yung pag-tap naman sa beneficiaries naman yan, para mayroon naman silang counterpart. Kasi hindi naman makakayanan siguro ng local government unit of Santa Maria lahat. Especially, 4th class municipality lang ang Santa Maria. Okay, hanggang kailan po natin bibitawan tong community na to? Meaning yung, kasi sa ngayon, di ba, parang kulang pa sila sa ilang mga facilities, mga ganun po. Hanggang kailan po sila mananatili under the supervision of PSWD, LGU? Paano po?
sukuan. Parang hindi natin pwede mabitawan kasi mga constituents natin ito. Pero we need to follow up lang yung kung ano pa yung pangangailangan nila. Actually, may sinasabi sila ng mga pangangailangan, commercial daycare center, livelihood. Pag may bigay na siguro yan at kapag tumaas na yung level ng ano nila, ng well-being nila, at kaya nila lang tumayo sa sarili na. Actually, sila naman medyo angat na sila So, hindi naman siguro na bibitawan mo na sila kaagad, pero kung ano pa yung pangangailangan nila, andyan pa yung local government unit and then yung other line agencies, especially sa DSW, all partner agencies, kasi marami pa silang pangangailangan ngayon, ma'am. Okay, sa parte po ng LGU kay ng mga barangay or communities kasi baka naman napaka-special naman yata ng atensyon na binibigay sa mga beneficiaryo ng core shelter project po natin. Ibang barangay captains, lalo na may hindi lang naman daw San Rafael, hindi lang naman Mozos, hindi lang naman Kinagabian ang nababaha. So, in the process po nung pagbibuild ng core shelter phase 4, that's another consideration na sinecheck po ng local government unit. Probably the next beneficiaries makuha natin dun sa ibang barangays na apektado din. Kasi yun talaga yung pinaka-issue yung mga bahaing lugar. So, gusto namin na medyo ma-transfer sila para lalo pag tag-ulan, medyo gumuguho na kasi yung parte ng Cagayan River sa gilid namin So mas madali kami pasukan ng tubig. Sir, at the moment, ilang 5 barangays. East and West, Kinagabian, Mozozin Norte, Mozozin Sur, and then we're looking into Bangad. Na on this sa spot na ito, malayo po ang eskwelahan. Sa dami ng mga bata na mag-aaral later on o nag-aaral na ngayon, wala po bang plano ang local government to put up a school, kahit man lang elementary? Actually po, sa primary school, which could accommodate yung mga bata natin dito. And then, this is another good news. There's one donor of lot kasi sa tabi mismo ng primary school. And then, LGU is also looking into coordinating with DepEd. Baka we could add another classroom. Kasi medyo lumalaki na yung population ng bata dito. Then, probably we could accommodate them in the future. Sa panig mga bata, sabi nga ni ma'am, nadagdagan pa. On your part, ma'am, ano po ang ginagawa ninyong move para siguro ma-control yung population? Yun yung sinabi ni kasamang Paps na Popcom is condom, pills. Wala na kasi yun. Alisin na natin sa konsepto na ang Popcom or the Commission on Population, hindi na ang tinututukan yung pills and condom, kundi nasa pamilya na rin mismo. Ang ginagawa namin is tinututukan namin yung mga couples, yung mag-asawa. At saka yung mga adolescents, yung mga papalaking mga bata, mga teenagers natin. Kasi nakikita namin na doon muna ang tutukan. So meron kaming mga sessions or meron kaming programa sa Commission on Population na yung Responsible Parenting Movement or the RPM. At bumubuo kami ng klase wherein nandyan din yung mga municipal population officers. Sila yung magko-convene doon sa mga mag-aasawa. And then, pinag-uusapan yung tamang pagpapamilya. Tapos, tinutukan din namin yung mga adolescents. Meron kami yung LPED classes. Wherein meron yung mga interaction with the parent and the adolescent. So, nasa tamang pagpaplano, meron kaming mga advocacy measures wherein ang audience namin ay yung mga teenagers. Sinasabi ko may mga teenagers dito, sabi namin, pag-aaral muna. Huwag natin ipagpalit ang ating pag-aaral sa sandaling sarap. Kasi in the end, tayo din ang mahihirapan. At yung mga anak natin ang mahihirapan. Thank you. Rosana, at saka ipagdiinan din natin na hindi natin, ang Popcom ay hindi pa